JP, nabayaran ka na ba nung isang racket mong base sa US? Hindi pa nga eh. Nasa PayPal ko pero hindi ko pa matransfer kasi ang laki ng transfer fees. Nakakahinayang. Laki ng kaltas. Ha? Oh, relax. I found the way na pwede mong matransfer ang PayPal earnings mo na hindi hassle. Paano? Through GCash dahil may instant transfer na from PayPal to GCash. Aray! Perfect for freelancers na may international clients. And with faster processing times and lower transfer fees, talagang #hustle with no hassle sa GCash. Ito na. Kontakin ko na yung client ko. Hello? Sir Robinson? Yes, I want a squirrel. Tonet. Sa 20 years mong pagiging freelancer. Sa 20 years mong pagiging freelancer, ilang taon doon yung naghirap ka? 28. So 30. Oh, sorry. I stand corrected. Ayun ka. Naghirap as in paycheck to paycheck. Kung kala mo may paycheck. Kaliwaan naman. True. Oy, minsan may paycheck naman. Nakaranas ka na ba na yung cheque? Pang pinakamababa ko yata parang 5,000 or 3,000 tapos naka-cheque. Yun yung kwento ko mamaya. May bubog pa rin ako doon. Buti nga kung may cheque, di ba? Yung ang tagal mo nang sinisingil, tapos pagbigay sa'yo, cheque pa. Tapos post-dated pa. Tapos, may gano'n pa ba hanggang ngayon? May mga post-dated pa, syempre. Pero hindi ko alam kung gaano katalamak pa rin yung nagbibigay ng sweldo na post-dated check. So, meron pang mga obscure na mga bangko na hindi yung usual na mga bangko. Oo, mga rural bank. So, parang ikaw, dahil ayaw mo makaltasan, pupuntahan mo talaga yun. Kahit nasa Tanay pa. Kasi ang laki ng kaltas, di ba? Oo. Ang laki ng kaltas. Yung mga interbank, ganyan. Minsan nga, yung parang isang bangko lang naman sila, pero... Oo. Ang dami kong gustong sabihin. Nakakagigil. Kahit sabihin mong ano lang yun ha, 150 pesos or 100 pesos. Ang laking bagay kaya nun. Oo. Para sa isang freelancer na project to project, the per project basis. Alam mo dati, may ganyan na nangyari sa akin. So, galit na galit ako. Kasi nga, ang konti na nga lang nung susweldohin na i-withdraw, may minus 100 pesos ba or 150? May nag-email ako sa bangko. Dun sa bangko? Ano sa... Tapos nag-reply? Binalik nila. Binalik? Binalik nila. Kasi naramdaman siguro nila, ay shit, Aris to. Diba? Minsan kailangan mo talaga ipaglaban eh. Pero hindi ko alam kung gaano ka ano yun. Siguro nadaan lang ng ano ko. Because I'm a writer. In English mo sila? In English ko. Pero wala pang ChatGPT nun so it comes from the heart. To whom it may concern? Yun ba yung so start? It may concerned. It may concerned. From a concerned citizen. True. Okay, sige. So, kaya na pag-uusapan natin, topic that's very close to our hearts. So, freelancing. Kasi never ako nag-i-empleyado all my life. Freelancer ako all my life. Ikaw na-try mo di ba? Yes. Yun nga yung sa ABS, basta parang project basis kami. Pero meron kang monthly. May monthly, yes. Pero dati nung nag-ABS ako, hindi ako as in employed. Nung nagdidirect ako sa ABS. Pero, considered ba yun? Binigyan nila ako din ng benefits. Parang, may pabigas parang considered monthly. Ata yun. Considered ba yun? Okay. I think so. Sige. Pero as freelancer pa rin. As freelancer kasi wala akong natatanggap naman na monthly. Per project pa rin. Freelancer nga. Kapag freelancer, wala ka talagang regular sweldo per month. Tsaka pag freelancer ka, pwede kang gumising ng umaga or ng hapon, ganyan. Like today. So, nag-record kami ng mga 10 a.m. Kaya medyo si Tonet di pa naliligo. As a freelancer, ako in-allergy pa. Pero, pwede kang gising naman hanggang 5:00. Totoo, Ten. Ang labo talaga ng buhay na to. Totoo.
Ano kasi yan, parang yun talaga yung mga pros and cons. Sabi kasi nila, parang pag freelancer, hawak mo yung oras mo. Totoo naman na hawak mo yung oras mo. Pero meron ding responsibilities na kailangan kang gawin. So, hawak mo yung oras mo. Pero kapag nandiyan yung trabaho tayo. Hindi tayo, holiday, hindi walang holiday. Ganyan. Hawak mo yung oras mo kapag you can choose the projects na tatanggapin mo. Pero, ganun pa rin. Kapag nandyan na yung project, hindi mo hawak yung oras mo. Kasi pag may project ka, meron kang client. Totoo. So, minsan, yun nga, minsan parang kailangan mong gumising ng 5 a.m. para makarating ka dun sa set ng 7 a.m. Kapag empleyado ka, wala lamang ganun, di ba? Malay mo. Minsan, pag empleyado ka sa shooting, kapag nandun din sila sa shoot, like mga TVC, ganun. Mga agency, no? Wala mga silang agency. choice. Wala silang choice. Yun. Oo. Ang okay naman pag employed ka, yun nga, may benefits ka, may monthly, may inaasahan ka talagang sweldo per month. So, nababudget mo ng maayos. Pag freelancer ka, pag freelancer ka, pwedeng isang buong buwan, wala kang kita. Pero pwede namang isang buwan, sobrang yaman mo. Totoo. May mga ganun diba? This year nga, sabi ko sa'yo, parang 9 months na po akong walang work. So, nasa diskarte mo yun di ba? Nasa diskarte mo ng paghahanap ng, kaya nga nauso sa atin sa term sa millennials, yung racket. Wag daw itatawaging racket kasi parang minamaliit mo kahit yung mga maliliit na trabaho mo. Na tingin mo side hustle lang. Pero parang walang commitment masyado, ganyan. Oo. Pero syempre, ano lang naman yun. It's just a term. Kahit racket siya, meron ka pa rin kailangang i-please na client. Tapos yun nga, part ng pagiging freelancer, yung paniningil. Totoo. At ang racket ay trabaho. At ang trabaho ay trabaho. Totoo. So yun yung ating pag-uusap. O di ba intro pa lang yun, ang dami na naming nasabi nga naman talaga. Sana nakikinig kayo ngayon, yung mga naging empleyado kami. Hindi, pag freelancer ka, sariling sikap mo nga yung benefits mo. Sariling sikap ka ng SSS, sariling sikap ng PhilHealth, voluntary. Sariling sikap ng yung mga health card, ganyan. HMO. HMO. Insurance. Kasi walang mag-a-arrange yun for you. Pero pag empleyado ka, part yun ng benefits mo. Pero may kaltas din yun sa sweldo mo. Si Mama, lagi yun pinapaalala niya sa akin every month. Nagbayad ka na ba ng SSS mo? Tapos kahit sabihin ko na yes, merong pangaral pa rin yun. Ayan, dapat lagi mong binabayaran yan. Kasi hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo. Nagbayad na nga po ako. Sige, mag-intro muna tayo. Okay. Ako si Tonette at college pa lang ako. Freelancer na ako. Maraket na ako. Uso kasi yun di ba? Oo. Ang daling rumakit kapag nasa film ka, kapag nasa mascom ka. Ang dami mga opportunity kung saan at kung paano ka makakaraket. Oo. So, college pa lang na-i-inculcate ito. Wow! A vertical mobility. Hello, Papa Atom. Hello, Papa Atom. Na-i-inculcate na sa'yo yung... Wow, nagamit mo talaga. Nagamit ko talaga, sorry. At ang vertical, So, college ka pa nga lang, dahil nga ang daming rackets, ang dami ng connections, na-inculcate sa'yo yung tamang work ethics, yung tamang pakikisama sa mga katrabaho. Kasi kapag okay yung gawa mo sa isang racket, kukunin ka ulit sa mga susunod na racket. Marereko ka. Diba? At the same time, sa kabilang banda naman, kapag hindi ka okay doon sa racket na yon, kakalat din yan. Ay, wag ito. Oo, may reputasyon. Oo, kasi ito, 8 p.m. pa lang tulog na. Oo, or parang kapag kunwari, ay nako, yung si Tonette, 3 a.m. pa lang, hindi na nagre-reply. Ay, sorry. Ay, okay, sige, ikaw naman. Ako si JP at ang kauna-unahang racket ko as a freelancer ay nung college, graduate assistant. Ay, oo. Ano ko nun? Second year college ata ako nun. Magkano ang bayad sa graduate assistant? Sobrang baba pa nun. Parang, naalala ko parang natatanggap ko nun mga 3,000, ganyan. Malaki na rin yun, Mi. Malaki na yun, lalo na kung taong pintuan ka lang. Yung kapag hinanap yung taong pintuan? Yung kapag parang kailangan ko pag kunwari nag-CR si ma'am. Si Ate Fortune, ganyan. Oo, ganon. Taong pintuan. 3,000 agad nyo ba? Alam mo, overpaid ka.
Ang dami ko pang ibang ginagawa nun. Ang dami pa lang na nasayang na pera ng UP sa'yo. Wow, ang dami. 3,000. Grabe naman yung dami. Nag-check pa ako ng mga thesis ng mga graduate students. Ang alam ko rin isang benefit ng pagiging student assistant ay may parang pwede kang makauna sa pila ng subjects, hindi ba? Talaga ba? Totoo yan. Parang hindi ko yun na-experience. Hindi na binigay sa'yo kasi 3,000 per month ka na. Gusto mo? Mag-under the table ako? Ang alam ko yun, ginusto ko din magganyan kaso naisip ko baka time consuming. Wow. Time consuming? Pero ang daming time para tumambay. Oo nga naman, kasi tumambay ka na lang sa mass cum laude, no? Oo. Doon ka na lang sa loob ng pintuan. Sa ako nun, sa CSSP pa ako nun. Doon pa ako graduate assistant. Ang daming pogi. Alam mo kasi sa UP. Sa UP kasi bihira talaga yan eh. Bihira yung mga atom araulyo doon. Diyos ko. Okay, at ito ang Walang Kwentang Podcast. Watch it first on YouTube. And powered by GCash. #GCash mo. #hustle with no hassle. Yes. Thank you, GCash. Thank you, GCash. Or Suke. Thank you. Na-miss namin kayo. Yes. You make freelancing fun. Totoo. Thank you. Thank you, GCash. Okay, sige. Share tayo ng Ikaw muna. Ito, yung sa akin, pa to? Nung nag-start pa lang ako na PA. Basta yung di pa ako nag-i-AD nito eh. Tapos, ito yun, yung mga, hindi naman siya obscure na bangko, pero yung parang, kapag bago ka pa lang sa industriya, tapos, nakita mo tong bangko na to, parang, shit, saan to? Tapos, kailangan mo pang magtanong-tanong dun sa staff kung saan tong branch na to, ganyan, kung anong bangko to, ganyan. Di ba kapag freelance ka nga, siya, madalas kaliwaan. So, yung kaliwaan, yun yung mga pay after, ganyan. Na pagkatapos, in cash. Pero minsan kasi cheque din eh. Di ba? May mga kaliwaan ba considered yun kung cheque yung iaabot sa'yo? Parang hindi kaliwa. I mean, pwedeng kaliwaan in essence kasi nga kaliwaan kasi may bibigay ka, kukunin nung isa. Yun. Oo. So, pwede nga cheque kasi binigay tas kinuha mo. Hindi ko na rin alam. Hindi ko alam. Sino ba mga kaliwaan experts dito? Pwede rin kapag kunwari barter trade, kaliwaan yun, di ba? Oo, yes. So, yun yung mga panahon na yun. So, nung nag-start pa lang ako noon, sobrang hindi ko pa alam kung paano, ganyan. Pero kapag naalala ko na siya ngayon, nairita ako. Pero naalala ko yung feeling ko noon na parang, yung pagod ka, pero wala kang choice. Parang ganun. Tapos, kaliwaan siya, pero yung inabot niya sa akin cheque na post-dated. Tapos walaan mo kung magkano nakalagay dun, te. Dun sa cheque. Magkano? 1.5. Oh my God. Cheque na post-dated. Mas mahal pa ata yung ibabiyahe ko mula Taytay papunta dun sa bangko. Tapos, kinonsider ko na baka may ibang branch, ganyan. Kaso, baka may kaltas. 1.5 na nga lang, mababawasan pa. Oo. Parang kasi dati, hindi naman pwede. Dapat dun talaga sa branch. Diba? Yun nga. Tapos alam mo, te, may mga nabalita. So, yung akin, 1.5. Ay, hello, Dan. Yung... So, di ba yung sa akin, 1.5? Mabalitaan ko yung iba, merong 500, tapos chineke pa. Cheke? Oo. Ang sakit, no? Nakakapikon. Parang 500 na nga lang, chineke pa. Tapos, meron pa akong nabalitaan na ganong presyo, tapos pipick upin mo pa siya dun sa bahay ng producer. Saan yung bahay niya? Sa Bulacan ba? Hindi ko alam. Pero parang, talaga ba, yung 500 na TF, naka-check it, tapos kukunin mo pa dun sa bahay ng producer? May experience ka na bang may ibang ginawa yun? Wala naman, hindi naman pupunta sa bahay ng producer. Pero ganyan, yung check na post-dated. Tapos intayin mo. Minsan 1 month yun eh. Oo, minsan nga sobra pati na more than a month pa minsan. Tapos tatalbog pa, no? 500 na nga lang, tumalbog pa yung check. Ayun, hanggang ngayon naalala ko pa rin yun.
Bubog mo? Oo. Di ko alam kung nasa industriya pa rin. I think deserve. Grabe. Ako, meron akong isang racket na college yata or after college. Parang meron kaming isang batchmate, friend na siya yung nagli-lead ng mga team building ng mga companies. So, parang kailangan niya ng mga marshals. Kumbaga, kayo yung okay. nag-i-explain, ganyan, naka-uniform kayo, tapos kayo yung may flag, ganyan dito, ganyan. Tapos medyo malaki nung time na yun yung sweldo namin, kaliwaan din. Parang siguro sa isang araw na racket, parang 3-5, ganyan. One day na racket. Uy, malaki yun Nasa marshal. Oo, malaki yun. Malaki. Tapos, ito, okay siya magbayad, yung friend namin. Kumbaga, kaliwaan talaga, malinis. Walang, hindi ganyan, hindi naka-post-dated check, ganyan. Tapos, service pa, may service ka. Ito yung time na namulto kami sa, yung ko. Yung sleep paralysis? Sleep paralysis. Kasi sobrang aga namin sa location. Parang ang call time mga 6. Zambales ba? Zambales ba yun? Parang Zambales, oo. Tapos nag-park kami. Tapos parang 3 a.m. pa lang yata nandun na kami. Tapos namulto na sleep paralysis. Okay, anyway, it's the same. Kasi ang laki daw ng bayad mo. Ang laki daw ng binayad sa'yo. Wala pa nga bayad. Sisigilin na ako nung hayop na tikbalang na yun. Tapos kung ano-ano nang nangyari nung araw na yun, Mi. Tapos, parang team building siya. Malaking company. Tapos, parang may something talaga na nangyari after nung ko sa tikbalang. Tapos yung friend ko, sunod na siya sa bike. Sunod kami sa gilid, naka-polo pa kami ng nakalagay pa yung name ng Tapos sabi nung friend ko, okay, we're going to start with our games for today, ganyan. Just make sure if you're not feeling well, we'll have medic. Binigay mo. Hindi para sa inyo yung speech niya, no, for sure. Para doon sa mga Siyempre, sinabi po na niya yung mechanics para, okay, if you're not feeling well, if you feel dizzy, just go to our marshals. They will assist you. They have first aid, ganyan. Mia po sinasabi niyo, nasuka ako. Tapos yung friend ko, kasi ni-escort na ako ng ibang marshal. Tapos, pinapaypayin ako sa gilid. Sabi ko, hindi ko alam ang nangyari. Hindi ko talaga alam. Bakit ako biglang nasuka? Yung habang pang sinasabi niya. Tapos, pinagsabihin ako ng friend ko na parang, pag gano'n naman, pag susuka ka, okay lang naman masuka, pero huwag naman sana sa harap ng mga tao. Kasi yung marshal pa yung iba marshal. You're not feeling well. Like, Exhibit A. Nakaloka talaga. Pero parang, syempre pinilit ko na feeling ko yung nabarang ako nung So, nangyari na yung sa tikbalang? Baka yun. Nangyari na yung tikbalang. Feeling ko nga, hindi wala pa akong pinagsasabihin sa kanila kasi nga, di ba, baka mamaya magalit pa yung tikbalang na chinichika ko siya sa iba. Tapos, nalaman na lang namin nung nagchichikahan na kami after the racket na yung isa ko ring friend. Tikbalang din na. Pareho nga kami yung tikbalang na sobrang itim. Maitim, papuntang, anong tawag doon? The blackest black. Alam mo yung color na the blackest? No. It's called, the blackest black is called Vanta Black. Vanta Black. Na pag tinignan mo siya, yung editor, ito yung Vanta Black. Yan. Kita nyo ngayon yung Vanta Black. Yung Vanta Black, okay, is composed of carbon nanotubes that absorb exceptionally high levels of visible light. It is considered one of the darkest pigments created. As in, wala kang makikitang, para siyang hollow. Parang feeling mo, pag tinignan mo siya, papunta ka na sa kay Lucifer. Ganon sila kaitim. Tapos meron silang horn, di ba, na isa dito. At baka unicorn yun. Oo. Kaya nga parang alam ko na pareho kami ng tikbalang na nakita dahil sa horn, pareho kami. Kung ano yung dinescribe niya, yun yung sa akin. Tapos mahaba yung nails. Di ba ginaganon nga ako, sobrang lapit. Tapos, nabarang ako talaga. Tapos nung nag-start na yung friend mo ba nagsuka? Hindi, pero tumaas siya.
Huh? Mas wala. Umikot yung ulo niya. Exorcism! Pero yun. Pero even then, binigay pa rin sa akin ng buo. Minsan talaga, makakaano ka talaga ng mga hindi yung unfair na pagpapasweldo. Pero marami pa rin naman yung fair magsweldo. Pero kinuha ka pa Tapos ba ulit? pa kami noon kinuha pa ako ulit. Na connected dun sa next ko. Tapos parang na-realize ko after nung next ko na blunder, hindi na niya ako kinuha. Friends meron na uli! I think ikwento mo na. Go na. So, merong isa pang racket. Same din yun. Kasi nga company team building yung ginagawa niya. So, kinuha niya ako ulit. This time, hindi na as Marshall. Kinuha niya ako as photographer. BTS ba? Behind the scenes, ganyan. So, picture sa pa to? Alpadi. Ano yung Alpadi? Yung may mga paintball. Uso yan Alpadi. Malapit sa Paddy's Point. Gagi, malapit sa inyo yun. Sa may Antipolo. Sa may Antipolo. Malapit sa Cloud9. Gets. Okay. Oo, yun. Di ba? Alpadi. Tapos yun. Picture. Iba na yung Marshalls. Natamaan ka ba? Picture. Hindi. Okay. Akala so, ko picture, ka ng ang dami ko pang yung picture ko, yung camera ko, asan yung yung uso ngayon? Oo. Yung mga digital, ganyan. Yung sa akin pa, yung antagal pa bago basta yun. Picture ako, ang galing ko umaanggulo talaga ako yung mga nila. May foreground, background, hindi yung parang makapag-picture lang. Ganda ng picture ko, te. Dumada pa ka, ganun? Hindi naman siguro hindi mo na kailangan. Kasi nga maliit ka. Nung di ba parang may yun, tawag doon SD card ba? Naalala ko na tong kwento na to. Go! Ano ba to? Parang sa akin mo palang na kwento. Sa'yo, may SD card, di ba? Ililipat. Nilipat ko. Nabura ang mga picture. Tapos yung friend ko parang at the end of kailangan mo na i-send, di ba? Kailangan mo na i-send. Hindi kasi ako nagba-back up. Hindi naman kasi ako na photographer. Marshall nga kasi ako. I'm from the marshalling background. I'm not really a photographer. So Marshallin, pero nagsusok ka. Nabura siya. As in. Tapos dinidelay ko. Yung nung friend ko, hindi ko pa sinasabi na nabura. Nagpunta pa ako ng Green Hills, nagpunta ako ng mall para ma-recover yung files. Wala talaga. May na-recover ako mga 3 lang. Tatlong pictures lang? 3 pictures lang. Pero yung buong team building wala akong na-recover. As in, na ako, hindi ko alam pa paano gagawin ko. Pero bakit ba? Ano daw dahilan? Ba't nabura? Hindi ko alam bakit nabura. Alam mo, feeling ko yung tikbalang pa rin yun Hindi pa tapos yung Hindi pa tapos sa paghihigante. Oo. Tapos yung friend ko, alam mo, sabihin ko na kung sino siya, si Kit. Si Kit Cho, na ngayon nasa Hawaii na. Hi, Kit. Sobrang niya, feeling ko hindi siya Aries. Sobrang kalmado. Nung pagkasabi ko sa kanya, parang lang siya, ganun. Kasi siya Siya yung nagvi-video, ako yung nagpo-photo. So, ang ginawa namin, sabi niya, sige, wala na tayong magagawa hindi mo na So, wala na. Kung magalit ako, walang point. So, ang ginawa niya, yung mga videos niya, nag-film still kami. At pinalabas namin na photos yun. Oh my God. Screenshot. Nahalata ba nung may Hindi nahalata. Naghanap kami ng parang hindi gumagalaw. Pero syempre, di ba, yung pag-moving, pangit na yun. Oo. Syempre, pangit na may mga cameras dati. Pero minsan may mga still ka lang na establishing ganyan. Steady lang. Click, yun na. Tapos nag-color lang ng konti, color correction, para hindi mahalata na it's from the video. Yun na. After nun, friends na lang kami. Ang sakit noon. Ay, alam ko na, yun na yung parang ganun yung kwento ko. Yung sa akin naman, dahil nga si Tonet, mabuting kaibigan yan si Tonet. Ako na naman!
binibigyan. Nakwento ko na dito yun, yung tinanong niya ako parang, gusto mo ba ng racket? Sabi ko, yes. Tapos, pinapunta niya ako sa Morato. Tapos, yun, networking pala. Yung mga ganon kabait na kaibigan si Tonet. Sabihin niya sa'yo kung ano yung racket, pero hindi niya, tatanong niya kung gusto mo ng racket, pero hindi niya sabihin kung ano. So, minsan, thankful naman ako kay Tonet. Uy, Tian, naalala mo, bigyan mo ko ng racket. Ako nga yan. Ay, hindi naman. Ano racket yan? Networking? Ano lang to? Intro lang. Okay. Anong racket binigay ko sa'yo? yung may binigay ka sa akin racket, yung kailangan ko mag-compile ng mga, anong tawag doon? Syllabus. Naalala mo yun? Oh my God, ako yan? Syllabus ng ano? Film. Hindi ko alam, hindi ko maalala kung para saan eh. Basta parang... Bakit ako? Pero for someone else. Okay. Pero yung parang 1.5 ganyan, parang kailangan ko lang mag-compile. Sabi ko, G. yung mga ganong racket. Tapos, rumakit pa ako nun sa Tita Wiki. Uy, nagbayad ako nun Di post-dated check Oo, cash yun. In fairness. Kasi wala din ako post-dated check Tsaka yung sa Tita Wiki. check Yung sa Tita Witty. Ay, oo, nagsulat ka. Para mga 3 ata yun, or 2. So, anong year yun? Parang, hindi ko na maalala. Parang 2014, 2015. Yung Tita Witty kasi guys, puntahan nyo at Tita Witty sa IG. Tapos Witty will save the world sa Facebook. So, gumagawa kami ng mga... This year, meron ulit kami. Parang anti-coffee shop planner. Dati, it started as that, na hindi mo kailangan ng stickers para makakuha nung ano na yun. Tapos, nagtatagalog siya. Nagtatagalog na planner. Kasi yung mga planners na, English, ganyan. So, humor natin. So, nung time na hindi na kami makasulat ni Chingay, kailangan namin ng additional help. So, si JP yung isa. Para meron doon ako sinulat parang 10 utos. Yung mga ganun. Oo. So, ang dami kong racket na nakuha kay Tonhet nun. So, yung isang racket na nakuha ko nun. Ito na yung sisiraan ako niyan. Hindi in fairness naman. I-uplift kita. Itataas ako, pero para ibagsak ka lang pagkatapos. Hindi. So, yung Shout the Pack Up. Shout the Pack Up. So, yung Shout the Pack Up, camera rental. Ang may-ari, si Tonet, si Dana. Sino pa? Isa ko pang friend. Si Ethel? Si Ethel at saka si Vanessa. High school friends. Oo. So, yung kay Dana namin kinukuha yung mga gamit, sapateros, ganyan. Yung nakwento ko nga, yung nagsuka ko dun sa CR ni na Dana. Naalala mo ba yun? Kasi galing akong inom. But I showed up. Lasing nga lang. Lasing lang. Tapos, so meron pa marami kami na rumarakit dun sa Shout the Pack Up, ganyan. So, yung parang may naka-assign as a caretaker ng mga camera. Tapos, may isang naka-assign sa file, sa pagdadump. Kasi siya, SD card, ganyan. Oh my God, alam ko na yung sasabihin mo. Oo, so transfer, ganyan. So ako, never ko talagang kinukuha yung responsibility ng pagdadump. Pero yun yung pinakamalaking sweldo kasi. Mas malaki siyang siguro mga 1,000 or 2,000 doon sa caretaker. Yes. Pero hindi ko talaga yung kinukuha kasi natatakot talaga ako kasi baka may mangyari, ganyan. So true enough, so may isang racket kami, ako yung caretaker, ganyan. Tapos yung isa kong friend siya yung sa dahil kailangan niya ng pera, sabi ko, sige yung yung dumping, ganyan. Dumping, yung files. Tapos, okay, explain mo na natin yung dump. Ano yung ibig sabihin ng dump? Yung dump. Ako? So, yung sa dumping ng files, so yun nga, dahil naka-SD card, yung mga footage from the camera. Tapos, ita-transfer mo yung mga files from the SD card to hard drive, external hard drive, ganyan, or dun sa mismong computer, ganyan. So, yun yung dumping ng files. So, kaya mas malaki yung sweldo kasi mas malaki yung responsibility, kumbaga. So, yung friend ko, sa kanya, kinuha niya yung responsibility na yun. Sabi ko, go, ganyan. Tapos, magkasama pa kami nun sa bahay. Tapos, minsan kasi may option na pwede naming ihatid na lang yung mga gamit kinabukasan para magpapatid na lang kami dun sa apartment, ganyan. Tapos the next day na namin dadalhin, ibabalik kina Dana, ganyan. Kasi nga, magdadump pa ng files. So, ang ginawa namin, umuwi na muna kami sa apartment kasi nga parang nag-pack up na ayaw naman namin maiwan dun sa location. So, dump ng files dun sa apartment, ganyan. Tapos kwentuhan pa kami. Tapos, ang gagawin, kapag na-dump mo na yung files dun sa external hard drive, pwede mo na siyang burahin dun sa SD card para ma-free up yung space.
Yes. So, dahil chika, ganyan, binura niya yung nasa SD card kasi na-transfer na daw niya. Tapos, nung i-double check na niya, hindi niya na-transfer! As in ako parang, ayun kayo. Bayan, anong ginawa mo? Siyempre parang, wala kaming backup kasi nga parang hindi namin pwedeng gawin yung ginawa ni Natonet kasi parang, saan tayo kukuha nun? Kasi nabura mo lahat eh. Kasi ang tagal tayo, sin buong umaga, parang, di ko naman kasalanan, pero hindi ako nakatulog din. So, para the next day, sinabi na lang namin sa inyo, naalala mo ba to? Kay Dana yata. Kay Dana niyo sinabi. Hindi sa akin. Oo, kasi alam namin si Dana, siya yung talaga mapagpatawad. Siya yung... mahinahon. Ay, Diyos ko, Lord, talaga. Di ko talaga makakalimutan yan. Sabi ko talaga nun, ayoko na maging camera caretaker. Nakakatakot. So, nung panahon na yun, doon ako nag-dream big talaga na sabi ko, director. Ayok kayong dalawa. Di ko na maalala kung anong nangyari doon. Parang binayaran yata namin. Oo, parang ganun ata yung nangyari. Pinayaran namin. Dapat kayo yung mga binibigyan ng post-dated na 6 months pa yung kayong dalawa eh. Kaya dapat yun eh. Talaga, Diyos ko, Lord, buti na lang talaga hindi ko kinuha yung... Oy, ako, nabayaran naman ako noon. Kasi nga hindi ko naman kasalanan. Oo. Siya yung hindi nabayaran. Kasi parang, talaga ba, babayaran ka pa sa nangyari? Ayok ka. Di ko na alam kung paano namin na kausap yung Si Dana yun eh. Si Dana yung kumakausap nun. Tapos ang alam ko, sinasabi lang niya sa akin. Tapos sinasabi ko sa kanya kung anong gagawin namin, ganyan. Pero ewan ko, parang yung student, mayaman yung student eh. Oo, student film yun. Tapos feeling ko, kasi parang nilet go niya eh. Nilet go nung Ang una pa kanya sinabi, lawyer yung tatay niya. Parang kami, uy! Oh my God! Hindi umabot sa ganun. Parang, ang alam ko, binayaran namin. Tapos nag-reshoot siya. Siyempre, binigyan namin yung package ng, siyempre, walang bayad. Pero feeling ko yung student, hindi rin siya happy kasi sa na-shoot niya. Ay, okay sa kanya mag-reshoot. Feeling ko. Kasi, hindi naman, I'm sure nagalit siya. Pero hindi siya yung parang... Sobrang nanghihinayang. Yes. Diba? Natulungan pa pala namin siya. Naging susi sa enlightenment. Oo, kami pala yung nag-trigger. Ayun, so in connection dun sa pagdo-double check ng files, ganyan, paano mo ba, Tonet, make sure na secured ang income mo? Smooth ba? I think unang-una, wag makipagtrabaho sa mga katulad ni JP. Hoy, excuse me, hindi nga ako yung may kasalanan. Okay, sorry. Alam mo dati, nung freelancer, nung mga nag-start pa lang ako, hindi ako Virgo Virgo. Pero may Excel file ako. For some reason, meron akong na-attendan na isang seminar. Feeling ko isa yan sa mga networking. Tapos after nung seminar na yun, naanuhin kang pero hindi ako tumuloy dun sa networking. Nagbigay sila ng tips kung paano makaipon. So may 20%, ganyan. Yes. Di ba? Ang idea ay pay yourself first. Kumbaga kunya dumating yung sweldo mo. For example, sweldo mo 10,000. Huwag mo munang gastusin na parang, ay, bibili ako ng ganito, ganyan. Pay yourself first. Meron kang ina-allot. So ako, sabi, parang wag mo munang ilagay kung ano yung mga babayaran mo, ilagay mo muna yung part nun dun sa sarili mo. Ako, ang nilalagay ko nun, 50%. Talaga? 50% to myself. Oo, okay. 50% to myself. Sobrang matipid nga kasi ako nung time na yun. Dati. Tapos, nakalagay, meron pa yung dati, tithing. Ano? Bibigay ka sa church. Or anong term? Tithing. Tithe. 1/10 of annual produce or earnings formerly taken as a tax for the support of the church and the clergy. May ganun ako dati. Nilalagyan ko ng 10%. Parang, pero 10% hindi sa church. 10% dun sa mga
dun sa mga World Vision, ganyan. 10% daw. Pero for after nun, parang medyo tinanggal ko na. Pero ganun, as in Excel, tapos nakalagay doon sino yung sisingilin ko. Ganun ako, yun yung pinaka-Virgo na Virgo ko sa life ko. Yung freelancer era ko na may Excel sheet ako. Ngayon wala na? Wala na. Ngayon wala, dahil wala na. Biglang di ba meron ako 1,000 sa Sanay. Pag di kinabak ako, bakit ano? Ay, nga pala. Asa na yung... Ay, nga pala. Kaya alam mo, na-appreciate ko si Mai tayo, isa kong friend ko, siya sobrang masinop sa paniningil. Kahit nakapagbayad na sa kanya yung iba, siya pa yung magsasabi na, baka makalimutan mo, singilin mo si ganito, ganyan. Ay talaga? Napakabait na kaibigan ni Maita. As a mathematician kasi yun nung Dati, parang ko na parang, ba't po niyo ginagawa? Pero ngayon na-appreciate ko yun. Maglalagay siya after isang night out. Lalagay niya yung computation. Tapos, pay, ganyan. Dana, please pay ganito. Tonette, please pay ganito. Kaya Taray. Sana na-discover na ni Maita yung splitwise. Pero kasi yung splitwise, kailangan kasi lahat kayo may splitwise. Di kasi lahat may splitwise. Oh, well. Tsaka siguro naman kung 3,000 lang yung paghahatian, okay lang ba? Ma-compute na yun. Kami nga, may friend ako yung 500 in splitwise pa namin. Shoot, open the schools. Baka tig 250 lang naman pala kayo, ha? O ikaw, paano mo sinesecure yung income mo at minimake sure mo na bayad lahat? Ako hanggang ngayon may Excel file ako. As in may tabs. Meron akong tabs for expenses. May tab ako for income. May tab ako for yung credit card. Kung ano yung bayarin. Oo, per card. Ganyan. Para hindi ako magugulat na parang, bakit may monthly may pumapasok na ganito sa card ko, ganyan. Tapos dun sa expenses na tab, naka-separate yung transpo, food and grocery, column dun si Pathy. Kasi, in fairness sa asong to, malaki-laki rin yung gastos niya eh. Yung minsan, parang kapag kunwari na kukompute ko, parang wala na akong masyadong pera. Tapos mapapatingin ako sa kanya na parang, yeah, it makes sense. Tapos yun, may others, doon na yung mga night out, ganyan, mga shopping. Kasi nga parang... Yung others, yun yung pinakamalaki, no? Yes, madalas. Alam mo yung others mo, hatiin mo na, lagay mo na isa shopping. Hindi kasi iba-iba eh. Minsan meron na doon yung shopping, basta yung iba, massage, ganyan, inom, yung mga ganun. Doon ko siya pinapasok. Kaya siya yung minsan pinakamalaki. Ako, every time may pumapasok na na income, yung 20%, yun na yung nilalagay ko sa savings. So, kahit mga yung mga tipong mga parking na 55 pesos, ini-input ko siya to para makita ko talaga kung ano yung gastos ko monthly. Ay, ang sinop naman pala ni Totoo, ni sir. Oo. Naka-color pa yon, color-coded pa. Hindi ako Virgo, pero color-coded siya. In fairness nga, so si JP yung nagtatrack ng expenses namin for for ang Walang Kwentang podcast. In fairness sa kanya, papuntang financial analyst. Oo. Kung kailangan nyo ng tulong, malapit na rin kasi ako mag-retire sa pelikula. Pero sa kanya, ito ang natin. Negative tayo. Sa mga gastos natin. Wala tayong income. Ang isa pang okay ay kapag meron kang client sa US and they use PayPal account. Yes. Ngayon, pwede ka na mag-link from PayPal to Gcash. Alam mo, hindi ko yan alam nung una. Na pwede mo palang... Hindi ko yan alam. Diba? Napaka-convenient for freelancers. Totoo. Dahil ang laki ng kaltas ha, pag sa processing ng PayPal. Itong GCash, minimal transfer fees lang. Oo. 1%, 'di ba? Hindi nakakain yung TF mo dahil sa mga transfer fees. Totoo. At yung transfer fees na yun, mukha lang siyang maliit. Masakit din sa loob yun na parang syempre part yun ng sweldo mo eh. Pero dahil nga sa mga dating process,
Ang laki ng transfer fee. Pero thanks to GCash, pwede ka na nga mag-link from PayPal to GCash na may quicker processing time tsaka minimal transfer fee. Lalo na kapag kunwari mga virtual assistant, di ba? Mga online yan. So, yes, madalas yung pumapasok na pera na international. So, kung i-compute mo kunwari yung mga transfer fees, for example, sa isang buwan siguro, sabihin natin, mga 4 na beses kang nababayaran, ganyan. Ang laki nun yung transfer laki fees. Oo, laki nun. Pag nagpatong-patong... Oo. Lalo na kung naka-Excel file, di ba? Yung mga gastos mo. Makikita mo yun eh. Yung equal sum. Bidang-bida. Expert pala sa Excel. Okay, so now we interrupt this program para i-demonstrate sa inyo kung gaano kadali ang PayPal to GCash linking and cash in. Super dali, guys. Oo, sobrang dali. Kapag hindi nyo pa to na natutunan, ewan ko na lang, open the schools. First step, log into your GCash app. Step 2, tap your profile. And go to my linked account section. Step 3, tap PayPal. Step 4, type your PayPal email address and click Next. Ayan. Tapos, dito nyo na makikita yung page where you can authorize the connection and then tap on the Authorize button. Once PayPal has verified your account, linked na ang inyong GCash and PayPal accounts. Taray! 6 steps only. Tapos, okay na ang PayPal to GCash linking nyo. And you can already cash in. Pwede maging 13 yan yung steps kasi may hinga pa kayo, ganyan. Makikipagchikahan pa, biglang na sa TikTok, ganyan. Ayan, so kapag na-link nyo na yung GCash nyo tsaka PayPal account, pwede na kayong mag-hustle with no hassle with GCash. With quicker processing time, so hindi nyo na kailangang idaan sa dasal kung kailan papasok sa account ng TF nyo kasi nga, mabilis lang to. Oo, hindi na kayo mahihiyang magtanong dun sa dun sa boss nyo. Kasi diba, minsan nakakaya pang maningil eh. Totoo. Tapos, sa security features ng GCash, protektado yung yung income ninyo na pinaghirapan ninyo, ganyan. Takot, di ba? Nakakatakot kasing mabutol sa panahon ngayon yung ma-scam, ganyan. At alam na alam yan ng GCash. So, protected ang inyong hard-earned money. Yes. Tapos, para sa mga pataasan ng pataas ang TF, yung GCash wallet limit nyo can be upgraded to 500,000 pesos when you link your PayPal account and cash in. Dahil suportado ka ng GCash sa paglago ng iyong career. At dahil pataas ka ng pataas yung yung TF, dahil pataas ng pataas ang inyong dreams, minimal transfer fees for only 1%. So thank you Lord dahil hindi nakakain ng TF mo dahil lang sa mga transfer fees tulad ng mga nabanggit namin sa start ng episode na ito. Correct. So mabuhay mga freelancers at suportado ka ng GCash, #hustle with no hassle. Ayun. So mabuhay talaga yung mga freelancers like me. Yes! Mabuhay to me. Pansarili pala. Ayan, kaya naman sa mga brands dyan tulad ng mahal na mahal naming GCash. Thank you, GCash. Thank you. Baka naman you like to partner with us, feel free to email us at angwalangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please like and subscribe sa channel namin sa YouTube, Ang Walang Kwentang Channel, and also on Spotify, Ang Walang Kwentang Podcast. Release a new episode every Monday and Thursday, 8 p.m. Premiere sa YouTube. Tapos, a week later, we release all episodes 1 week delayed sa Spotify. And, kung meron kayong mga sariling freelancer memes, mention us on X, on Instagram, and on TikTok. I-share nyo yung mga freelancer memes nyo. At kung meron kayong mga sariling kwentong freelancer and how you #hustle with no hassle with GCash, mention us on X and Instagram using the hashtag Ang Walang Kwentang Podcast. Ako, Atonet Hadaunes, sa X, sa TikTok, and sa Instagram. Yan. Ako naman at JP Habak sa Instagram. Tapos meron din kaming Ang Walang Kwentang Podcast. After podcast, chikahan na, ilan na yung natin? Members. Parang 100 na ba? Nasa 100,000 na ba? Malapit na. Malapit na 100,000. Ayan. Wala pang 100. Join na kayo doon sa Facebook group namin. Tapos, pwede rin kayo mag-share doon ng mga funny moments nyo kung you're living the freelancer life. Kaya #i-GCash mo, #hustle with no hassle. Thank you, GCash! Thank you, GCash! Bye-bye! I-link nyo na yung GCash and PayPal.